nagpapatuloy po tayo sa ating tema sa buwan ng May. We have this theme, Breakthrough Faithfulness That Endures. In Acts chapter 1 verse 8 and in 1 Corinthians chapter 4. So ang focus po ng ating theme, it emphasizes integrity, commitment to God's purpose, and consistency in faith even in challenging seasons. May mga pagkakataon po kasi talaga sa buhay natin that's challenging, pero ang panawagan sa atin, manatili po tayong faithful. Amen? So para po sa ating mga mother, para po sa mga kababaihan na tapat, ito po ang mensahe para sa inyo at para sa ating lahat. Ayan, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, Faithful Women, Faithful God. Marami pong mga tapat na mga nanay, mga tapat na lingkod ng Diyos. At syempre, hindi po natin mahihigitan yung katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sige po, ang atin pong text, matatagpuan in Proverbs chapter 31, verse 30. Ang Proverbs chapter 31 is a chapter about a mother, yung epitome of a good woman or a mother. Kinuha po natin yung verse 30. Ang sabi po dyan, basahin po natin sabay-sabay. Proverbs 31:30, go! Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Amen. Higit daw po na mas mainam ang babae o ang nanay na may takot sa Diyos kaysa sa kung ano pa mang kagandahan. Amen. Ang tunay pong kagandahan ay nakikita sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Now, in our introduction, motherhood is more than giving birth. Yung pagiging nanay, hindi lamang po yun yung pagsisilang o pagluluwal ng isang anak. Nag-agree po ba kayo doon? Actually, yung pagsisilang lang ng anak ay mahirap na pong bagay. Pero mas mahirap pa po ang kasunod noon. At actually, kahit hindi ka po nagsilang ng anak, marami po kasi ditong tinatawag nating mother, pero hindi naman talaga sila literally na nagsilang ng anak. Pero they are mothers to some and to many. Meron tayong tinatawag na spiritual mother. Like dito po sa ating panambahan, ang nanay po natin ay si Pastora Elna, napakarami po tayong mga anak niya. Amen. Bagamat hindi niya po tayo iniluwal o isinilang, under her covering, anak niya po tayong lahat at nagiging ina po siya sa bawat isa sa atin. Tayo rin po. Sige po, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating nanay, Pastora Elna. Tayo rin po in one way or another. Yung iba, hindi nanay pero nagiging nanay. Yung iba tatay pero nagiging nanay pa rin sa mga anak. Amen. So, ang umaga pong ito ay pagpapaalala sa atin ng katapatan at ng pagiging isang ina ay hindi po birong gawain. Actually, motherhood is a divine calling. Isa po itong pagkatawag ng Diyos sa atin ng mga nanay. It is a special calling. And God uses faithful women to shape families, nations, and generations. In the Bible, many women faced pain. Marami pong mga kababaihan, makita natin na nagdanas, dumaan sa mga sakit, struggles, waiting. During the times of waiting, may mga rejection. Maraming mga sakripisyo, hindi mabilang na mga sakripisyo. Yet, they remained faithful to God. Today, we honor mothers and all women who continue serving faithfully despite challenges. Amen. Despite sa maraming mga pagsubok, nananatili, nagpapatuloy ang mga matatapat na kababaihan, ang mga matatapat na nanay, ang mga matatapat na lingkod ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan nga po muna ulit natin ang mga matatapat na kababaihan. Amen. In our illustration, ang isang nanay daw po ay maihahalin tulad sa isang kandila. A mother is like a candle. Yan. She melt herself to give light to others. Alam niyo po yung kandila, pag hindi mo yan sinindihan, wala siyang ilaw. Amen po. Pag sinindihan mo, magbibigay siya ng ilaw. Pero, ano pong nangyayari sa kanya?
Natutunaw po siya. Sipin niyo po gaano kahirap para makapagbigay siya ng liwanag, kailangan niya munang matunaw. Ang isang magulang, ang isang nanay, para daw pong kandila. Inaalaw niya na yung kanyang sarili ay parang kandilang matunaw para makapagbigay siya ng liwanag sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong nasa kanyang paligid. Amen. Ibig sabihin po nito, there are pains, there are struggles, may mga problema along the way, pero nananatiling nagbibigay liwanag, nananatiling malakas, matatag para sa pamilya, para sa mga taong mahal niya. Amen. Many mothers sacrifice silently. Marami pong mga tahimik lang na mga sakripisyong ginagawa ang ating mga nanay, so their children and family can shine. But the good news is, ayan, ano pong good news? God sees every sacrifice and every act of faithfulness. Sa mga nanay, marami man po tayong mga sakripisyong ginagawa, marami mang mga hirap, huwag po kayong mag-alala, nakikita po yan ng ating Panginoon. Hindi po yan lingid sa ating Panginoon. Sasamahan po kayo ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na tapat. Amen. Now, sabi po natin, faithful women and faithful God. Magbabanggit po tayo ng ilang mga kababaihan na matatagpuan sa Biblia na makikita po natin yung kanilang katapatan. Amen. First, number 1 po na example natin dyan, si Hannah. Kilala po natin si Hannah? Amen. Hannah is faithful in prayer. Ang kanyang kwento makikita po very familiar in 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 20. Si Hannah po ay nanay ni Samuel. At bago po dumating si Samuel ay meron pong kakaibang ginawa si Hannah. A simple background, si Hannah po asawa po ni Elkanah. Si Elkanah may dalawa po siyang asawa actually. Si Hannah at saka si Penina. Sa Penina, may mga anak na. Pero si Elkanah, mas mahal niya si Hannah kaysa si Penina. Ngayon, itong si Penina, tuso. Lagi niyang tinutokso si Hannah. Lagi niyang kinakantsawan, lagi niyang binubuli. Wala kang ang anak. Ako marami, ako meron na. Paraphrasing po, no, gawan natin ng kwento. Pero makikita po natin yung kwento nila in 1 Samuel. So kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Hannah, ano po kayang mararamdaman mo? Malungkot. Masakit. Of course, ang fulfillment ng isang babae ay ang magkaroon ng anak. Kaya nga po tayo nag-asawa. Yun naman po ang plano ng Diyos. Ang lalaki, iwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang nanay at tatay, para makipag-unite sa kanyang asawang babae at para bumuo ng isang pamilya. So si Hannah, bumuo ng pamilya, ngunit hindi nagkakaroon ng anak. The fact na lamang po na wala siyang anak, masakit na po yun. Yung insultuhin pa siya, kutsain pa siya, mas lalo pong masakit. Amen po, nakukuha po natin yun. So yung kalagayan niya, gustong-gusto niyang magkaanak, pero hindi siya nagkakaanak. Tapos meron pang tumutokso sa kanya, nakaribal niya. So mahirap po yung kanyang situation. Hannah experienced deep pain because she could not bear a child. She was mocked and misunderstood, yet she remained faithful in prayer. Sa kanyang kalagayan na yun, dahil hindi siya nagkakaanak, ano po yung naging response ni Hannah? Nanalangin po siya. At hindi lamang pong simpleng panalangin yung kanyang ginawa. She prayed hard, ibinuhos niya po talagang lahat, at sa kanyang pananalangin, napagkamalan po siyang baliw. Eli the priest. Nung nakita po kasi siya, bumubuka yung kanyang bibig, pero wala namang salitang lumalabas. Ayun yung tinatawag na in deep groaning. Alam niyo mga nanay, may mga ganun tayong pagkakataon sa sobrang hirap ng kalagayan natin. Mananalangin tayo sa Diyos, pero hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo sa Diyos. Iyak na lamang, uluhan na lamang yung lalabas. May mga ganun po tayong pagkakataon. Hannah was in that moment. Nasa ganun sitwasyon po siya. Pero Hannah did the right thing. Ano po yung kanyang ginawa? In verse 10 to 20, basahin po natin, no? 1 Samuel chapter 1, 10 to 20. Simulan po natin sa verse 10. Ang sabi po dito, in bitterness
of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Isipin niyo po yung term na ginamit, bitterness of soul. Sobrang pait, sobrang hirap yung kanyang nararamdaman. Verse 11, and she made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me. O Diyos, kung titignan mo lamang tong hirap na dinaranas ng iyong lingkod. Ganon po yung salita niya, no? And not forget your servant, but give her a son. Then I will give him to the Lord for all the days of his life. And no razor will ever be used on his head. Verse 12, as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Si Eli the priest. Kasi pumupunta po si Hannah doon sa temple para manalangin every day. Eli the priest noticed him. Sabi po ni Eli thought she was drunk. Napagkamalan po siyang lasing dahil nga bumubukas yung kanyang bibig pero hindi naman siya nagsasalita. Wala namang lumalabas na mga salita. Sabi ni Eli, lasing yata tong babaeng to. Nananalangin na to. How long will you keep on getting drunk? Sabi po ni Eli sa kanya, get rid of your wine. Sumagot po si Hannah. Sabi niya, verse 15, not so, my Lord. Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. Hindi po ako lasing, pero isa po akong babae, isa po akong woman na sobrang may pinagdadaanan, sobrang hirap pinagdadaanan. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Tignan niyo po yung mga ginagamit niyang salita, no? Talagang nagpapakita na sobra po yung kanyang hirap, sobra po yung bigat ng loob na kanyang nararamdaman. Sabi niya, Eli answered, go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something and her face was no longer downcast. Nung nakapanalangin na po siya, naibuhos na po ang lahat sa Diyos. Naisurrender, naibigay na po niya sa Lord yung kanyang bigatin. Bumangon na po siya at hindi na po siya nakaramdam ng kabigatan. And after that, everything else followed. Makikita po natin sa mga susunod po na mga verses, dininig po ng Lord ang kanyang panalangin. At sa tamang panahon, lumabas si Samuel sa kanyang sinapupunan. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now, what are the lessons we can see from the life of Hannah, who is faithful in prayer? Number 1, faithful women bring their pain to God. Pag ang isang babae, pag ang isang nanay ay may nararamdaman na mga problema, nararamdaman na mga kabigatan, ang pinakaunang tugon ay idala sa ating Panginoon. Amen. And that is what Hannah did. Instead of giving up, Hannah prayed. Pwede naman niyang sabihin, sige na, suko na ako. Tanggap ko na hindi na ako magkakaanak. Umalis na lang ako dito, layasan ko na lang tong asawa ko. Total, may asawa naman siyang isa at may anak naman sila. Pero hindi po hindi po nag-give up si Hannah. But what she did, she went to God, she prayed to God, idinala niya sa Lord yung kanyang kabigatan and the Lord answered. Amen. Marami po siguro sa ating kalagitnaan, ikaw at ang Diyos lang nakakaalam kung dala mong kabigatan. And through the life of Hannah, God is saying to you today, kapatid, do not give up. Instead, bring that to God. Ano man yung dala-dala mong yan na mabigat, mahirap, problema, bring it to God. Sabi ng Lord, anak, nandito ako. Lay it all down to me. Hannah poured out her heart before the Lord. And God wants you to pour out your heart to the Lord. Hindi lamang po ngayon, kundi araw-araw ng ating buhay. Pangalawa po, from the life of Hannah, we can learn that faithful mothers keep believing even while waiting. Amen. Si Hannah, nung mga time na yon, nananalangin siya, nasa moment po siya ng paghihintay.
Kasi nga, walang anak. Gusto niya magkaanak. Naghihintay siya na magkaanak. Plus, merong pressure. Pinipressure siya nung isang asawa ni Elkanah, si Penina. Sabihin siya na, wala kang anak, ako may anak ako. Di ba? Parang mahirap, pressure sa kanya. Pero hindi po nanatiling hindi maniwala si Hannah. Instead, he kept on believing kahit habang siya'y naghihintay sa ibibigay ng Lord na anak sa kanya. Amen. God answered Hannah in His perfect time. Tayo po sa ating kalagitnaan sa mga nanay na may mga specific prayer kay Lord and nasa waiting period, nasa waiting time. Sabi ng Lord, wait ka lang anak, sasagutin ko din yan. Amen. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Darating ang tamang panahon para sa panalangin mo na yan. Amen. When the time is right, the Lord, will make it happen. Panghawakan po lamang natin. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Third lesson from the life of Hannah. Faithful women dedicate their blessings back to God. Bago po siya nanalangin, sabi niya, kung pagbibigyan lamang ako ng Lord at bibigyan niya ako ng anak, I promise to offer this child to the Lord. Which Hannah fulfilled. Nung pinanganak na niya si Samuel, inalay niya talaga sa Lord. Binigay niya sa Lord ang kanyang anak para maglingkod sa Lord. Now, hindi naman po literal sa atin, no, na magbigyan ako ng Lord ng anak, sige, idala ko na siya doon, kay Lord na siya. Although, what it means, pagkatiwala natin sa Lord, yung blessing na pinagkatiwala niya sa atin. Amen. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang ng mga anak. And hindi lamang po anak, at hindi lamang po ito para sa mga kababaihan. For every one of us na naririto, whatever God has entrusted to us as a blessing, pwedeng material na blessing, pwedeng yung lakas, yung talento mo, yung karunungan mo, ano pa mang mga pagpapala na yan na binigay ng Diyos, dapat ang mindset po natin, pinagkatiwala lamang ng Lord ito sa akin. Marapat lamang na ibalik ko sa Kanya ang papuri at pasasalamat. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Marami pong mga kwento ng mga tao, successful people, na bago sila maging successful ay talagang nanalangin, humingi ng success sa Lord. At nung narating na po nila yung tugatog ng tagumpay, nakakalimutan na sa Diyos pala galing. What Hannah is reminding us today, ano man po yung marating natin, ano man yung pagpapala na ibigay ng Diyos sa atin, ibalik po natin sa Diyos ang papuri. Ibalik po natin sa Diyos kung ano yung nararapat sa Kanya. For whatever we have, ano man ang meron tayo, sa Diyos po yan lahat galing. Amen. Lagi yung sinasabi ni Job na naked I came, naked will I depart. Dumating naman po talaga tayo sa mundong ibabaw na ito na walang-wala. Ang lahat ng meron tayo, galing lahat yan sa Diyos. So ano man yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, nawa maging tapat po tayong katiwala. At gawin po natin, ibalik po natin sa Lord kung ano yung nararapat para sa Kanya. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Going back to the life of Hannah, faithful women dedicate their blessings back to God. Si Hannah, she offered Samuel back to the Lord. Application po niya sa bawat isa sa atin, sa bawat mga mother, bawat mga kababaihan na naririto. Like Hannah, let us continue praying dahil naririnig po ng Diyos ang ating mga panalangin. Marami man po tayong mga pag-iyak silently. Ano po ba yung mga cause or reasons ng mga pag-iyak ng karamihan ng mga nanay? Number 1 po dyan yung financial struggle. Mga nanay po kasi ang taga-budget, mahirap mag-budget, tama po ba? Mas mahirap pag wala kang babudgetin. Amen. Mas malaking problema. At yun po yung mga ilan sa mga dahilan bakit may mga silent cries ang mga nanay. Actually, hindi lang nanay, mga magulang. Dahil special po ngayon, Mother's Day, address po muna natin yung ating mga nanay.
There are family problems. Ito po yung mga silent na pag-iyak ng mga nanay. May mga problema po talagang nag-a-arise sa pamilya. Di po ba? There are no such perfect family. Wala pong perfectong pamilya eh. Nagkakaproblema po kasi talaga tayo sa pamilya natin. Minsan may mga hindi pagkakaunawaan, may mga tampuhan ng anak sa magulang, magulang sa anak, may mga tampuhan at hindi pagkakaunawaan sa mga magkakapatid. May mga problemang mabibigat na dumadaan sa pamilya. Ito po yung mga nagiging silent cry ng mga nanay. Ano pa po? Rebellious children. May narinig po akong isang testimony ng isang groaning mother. Lumapit sa isang pastor. Sabi niya, Pastor, pinalaki namin siya sa church eh. Bawat pagdalo namin, sinisikap naming maisama siya, maturuan, mapalaki ng tama. Pagtapos sa pag-aaral, lahat ng sakripisyo ginawa namin. At ito yung susukli niya sa amin. Nag-asawa po kasi ng maaga, hindi pa nakakapagtapos. Masakit po sa amin, Pastor. Sabi po nung nanay. Nagre-rebelde itong anak namin, pero feeling namin, naibigay naman namin lahat. Saan kami nagkulang? Yung mga tanong, mga linyada ng mga magulang, no? Which is totoo, pag maiintindihan mo lamang kapag nandun ka na sa sitwasyon. At masakit po ang mga ganitong pangyayari. Paano haharapin ng isang ina, ng isang magulang, ang isang anak na nagre-rebelde? Ano pa po yung mga silent cry ng mga magulang kapag may mga sakit at karamdaman? Lalong-lalo na yung mga anak. Totoo po yung salitang hindi kayang tiisin ng isang ina ang kanyang anak. Pag nagkakaroon po ng sakit yung anak, ganun na lamang din po yung sakit na nararamdaman ng isang nanay. Nung pinag-aaralan ko po ito, no, nagbalik po lahat sa memory ko. Marami akong mga childhood memories. Medyo sakitin po ako nung bata ko. Marami akong childhood memories na there are many sleepless nights yung aking mama sa pag-aalaga sa akin sa mga times na may sakit ako. Nung araw, wala pa po kasing masyadong mga liquid na gamot. Naalala ko bumalik sa memory ko. Yung ang hirap ipainom yung tableta. Hindi ko mainom-inom. Hindi ko malunok-lunok. Na kung pwedeng yung nanay ko na lang ang lulunok para sa akin. May mga pagkakataon na hindi talaga ako gumagaling-galing. Ang taas ng lagnat ko. Naalala ko yung maraming pagkakataon na nasambit ng nanay ko. Kawawa naman ang anak ko. Darling, actually, ang tawag niya, kawawa naman ang darling ko. Lord, sana ako na lang ang may sakit. Literal po na narinig ko sa nanay ko at maraming pagkakataon, maraming beses. At ngayong naging nanay na ako, ngayon ko po nare-realize yung ganung feeling na kapag nakikita mong yung anak mo ay may sakit, pwede bang ako na lang ang may sakit, Lord? Hindi na lang siya, lalo na kapag yung baby, tapos alam mo yung, kikita mo yung hirap niya, pwede bang ako na lang, Lord? Hindi na lang siya. So marami pong mga sitwasyon sa buhay natin no, na gano'n, mga nanay ay silently crying kasi yung mga anak ay may sakit, karamdaman. At yun po yung mga dahilan. And then another reason for silent cries ng mga magulang, mga nanay, may mga emotional exhaustion. Yung sobrang pagod na yung kanilang kalooban. Hirap na yung kanilang kalooban. But again, like Hannah, mga nanay, mga faithful women of God, continue praying. God hears your faithful prayers. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. And in Jeremiah chapter 33 verse 3, ang pangako po niya dyan, call to me and I will answer you. Actually, may karugtong pa yan. And I will show you great and mighty things which you do not know. Higit pa, kaysa pinapanalangin natin yung kasagutan at katugunan na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Sige po, dako po tayo sa pangalawang kababaihan sa Biblia, nakakakitaan ng faithfulness. Si Ruth. Si Ruth ay, when it comes to example of loyalty, madalas po siyang nababanggit. Ruth is faithful in loyalty and service. Matatagpuan po ang kanyang kwento in the book of Ruth, chapter 1, verses 16 to 17. Actually, yung buong chapter 1 po ay patungkol po kay Ruth yan. I mean, yung buong book ng Ruth. 4 chapters lang naman po yan.
Pero sino po ba si Ruth? Kwento po natin. Siya po ay isang Moabite. Moab. At naging daughter-in-law po siya ni Naomi. Sino po si Naomi? Si Naomi po ay taga Bethlehem sa Judah, kung saan pinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem. At asawa po niya si Elimelech. Si Naomi at saka si Elimelech, mag-asawa, taga Bethlehem. Ngayon, during the reign of the judges, nagkaroon ng taggutom. Nagkaroon ng taggutom sa lugar nila, sa Bethlehem. Kaya umalis po sila doon. Pumunta po sila sa lugar ng mga Moab. May dalawa po silang anak na lalaki. Yung anak nilang lalaki, nakapangasawa na po doon sa Moab, mga Moabites. At yung isang anak nilang lalaki, si Ruth nga po, yung kanyang napangasawa. Now, habang nandun po sila sa lugar na yon, namatay po yung asawa ni Naomi. Kinalaunan, namatay na rin po yung asawa ni Ruth at namatay na rin po yung isa pang anak ni Naomi. So, wala na pong natitira kay Naomi, kundi itong dalawang manugang niya. Ngayon, sabi ni Naomi, wala na yung mga anak ko na mga lalaki, mga asawa ninyo. Magsuwi na kayo sa inyong bahay. Umanap kayo ng pwede nyong mapangasawa kasi wala na rin akong maibibigay sa inyo. Wala na rin akong anak. Kung magkakaanak man ako, aantayin nyo pa ba yung magiging anak kong yun? Baby pa, ang tatanda nyo na. So, go on your way. Nung una, parehas nilang ayaw. No, hindi, sasama kami sa'yo. Hindi ka namin iiwan. Pero nung nagpumilit si Naomi, sige na, wala akong maibibigay sa inyo. So yung isang daughter-in-law niya, umalis na. Itong si Ruth, very loyal po. Sabi po niya in verse 16 and 17, basahin po natin. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you." Sabi niya po ito kay Naomi, mother-in-law niya, biyanan niya. "Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God." Grabe po yung statement niya, no? Kahit pinapaalis na siya, kung tutuusin, pwede naman. O mas mainam namang piliin niyang umalis na para maghanap na siya ng asawa. Total, patay na nga po yung asawa niya para magkaroon po siya ng panibagong yugto ng buhay niya. Pero ang sabi niya, kung saan ka pupunta, doon ako. Kung sino yung mga tao mo, magiging mga kapwa-tao ko. Sino yung Diyos mo, yun din magiging Diyos ko. Amen. Grabe po yung loyalty ni Ruth. Ruth lost her husband and faced uncertainty kasi wala na pong kasiguraduhan. Ano na mangyayari sa akin kasi wala na yung asawa ko. Yet, she remained loyal to Naomi and faithful to God. So ano pong nangyari? Ano pong lesson from the life of Ruth? Tingnan po natin. Number 1, faithful women stay loyal even during hardship. Yung kalagayan po ni Ruth, mahirap na po yun kasi wala nang asawang bubuhay sa kanya. Plus, malungkot na siya kasi wala na nga siyang asawa. Nasa mahirap po siyang situation. Pero nagstay po siyang loyal sa kanyang biyanan, sa kanyang mother-in-law, at sa Diyos ng kanyang mother-in-law. Ruth could have left, but she chose to stay. Sa buhay naman natin ngayon, na mga nanay, there are really hard times. There are really hard moments sa buhay pamilya, sa buhay mag-asawa. And there are times na pwedeng ang option natin ay umayaw na lang, umalis na lang, kasi ang hirap naman. But the best option na pipiliin natin is to stay. Hihiramin ko po yung kasabihan, no? Ang pag-aasawa ay hindi isang kanin, mainit na kanin, na pag sinubo mo at napasok ka, ay pwede mong iluwa. Now, gamitin po natin ang pagiging isang ina. Hindi po siya kagaya ng isang mainit na kanin. Pag sinubo mo at napasok ka, nagkaroon ka ng problema, ay iluluwa mo. Ang pagiging isang nanay, dumating man ang maraming bagyo, pagsubok sa pamilya, dumating man ang mga mahihirap
na pagkakataon, hindi po yung pagsuko yung option natin, but to stay. Stay to your family, stay to God, and ask God na itawid tayo doon sa mahirap na sitwasyon na yon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. From the life of Ruth, we can also learn number 2, faithful women serve humbly. Kung babasahin po kasi natin yung mga susunod na chapter doon, hanggang chapter 4 lang naman po ito, kung gusto nyong basahin ang kwento ni Ruth pagdating po sa bahay. Sumama po siya kay Naomi, umuwi po sila sa Bethlehem sa Judah at doon nagtrabaho po siya. Trabaho po niya, taga-ani nung mga grain at doon po siya nakahanap ng favor, nakapangasawa po muli. At doon po siya nagkaroon ng reward from the Lord. Now, makikita po natin sa kanyang ginawa, noong nag-gather po siya ng grain, Ruth worked hard in gathering grain. Pagpapakita po ito ng pagiging humble. Kasi kung tutuusin, kung magmamataas siya at kung hindi siya humble, pwede naman niyang sabihin kay Naomi na, since asawa ko naman yung anak mo at wala na siya, di obligasyon mo akong buhayin. Ikaw magtrabaho dyan at pakainin mo ako. Pero hindi po. Si Ruth, she worked and she served humbly. Sabi niya kay Naomi, sige kung anong pwede kong maitulong na gawin para mabuhay tayo, gagawin ko. So, nagtrabaho po siya. She shows her humility. Pangatlong lesson po, God rewards faithfulness. Ruth became part of the lineage of Jesus Christ. Kasama po sa reward niya yon. Mga kananayan, mga kababaihan, mga faithful women of God, let's stay loyal and let's stay serving the Lord. Kasi in due time, God will reward our faithfulness. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Application sa buhay natin. Sometimes mothers feel unnoticed and unappreciated. But God sees every sacrifice, every sleepless night, every act of love. Wala pong faithfulness na nasasayang. Bawat faithfulness na pinapakita ng ating mga nanay, napapansin po yan ng Lord. Amen? In Galatians chapter 6 verse 9, sabi po dyan, let us not grow weary in doing good. Mga nanay, wag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, lalo na kapag para ito sa pamilya. For in due time, God will reward us. Amen. Pangatlo po, na kababaihan, a faithful woman of God, si Mary, the biological mother of Jesus Christ. Ang kwento po ni Mary, makikita natin in Luke chapter 1, noong siya po ay nilapitan ng angel Gabriel, the angel of the Lord. Lumapit po sa kanya para sabihin yung plano ng Lord sa kanyang buhay. At ano po yung response niya? In Luke 1:38, I am the Lord's servant. Mary accepted God's calling even though it brought misunderstanding, risk, and suffering. Ano po kasi ang sitwasyon ni Mary during that time? Siya po ay, kung sa kapanahonan natin, engaged, about to marry. Malapit na silang ikasal ni Joseph. At it is a shame na yung ikakasal during that time ay, sabi niya, paano ako magiging ina na magbubuntis? Ikakasal pa nga lang ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Kung tutusin, kung tayo yung nasa kanyang lugar, yung nasa kanyang sitwasyon. It will also be a risk kasi magagalit yung mga tao sa kanya. Yung image niya, madudungisan. At magsasuffer po ang marami. Even yung mapapangasawa niya, ano na lang sasabihin? Na, bakit ka nabuntis? Sinong nakabuntis sa'yo? Hindi naman pa tayo nagsama. So, kung tutuusin yung scenario ni Mary, mahirap. Pero nung ipinahayag po nung angel, yung mission, yung plano ng Diyos, na magiging ina siya, she will be a virgin mother. Yung pagko-conceive niya ay through the Spirit at ipapanganak, magiging ina siya ni Jesus, tinanggap po ni Mary yun. So what are the lessons we can get from the life of Mary?
Number 1, faithful women say yes to God. Amen. Hindi yan mag-aatubili na, pag-isipan ko muna, Lord, baka kasi hindi maging okay. Kaya isipin ko muna. Ang mga kananayan na tapat sa Diyos will always say yes to God's calling and to God's purpose. Amen. Hindi niya sasabihin, wait lang Lord, unahin ko muna yung mga anak ko. Magluto muna ako, ganito muna. Mamaya ka na. But a faithful woman of God will always say, sige Lord, uunahin kita at alam kong everything else will follow kapag ikaw ang inuna ko. Amen. Amen. Even when the future is uncertain, Mary said yes to the Lord. And so, the women of God today. Lord, ikaw lang naman nakakaalam ng kinabukasan. So, sige na Lord. Yes Lord, at bahala ka na. Pinagkakatiwala ko na sa'yo. Amen. Pangalawa po, faithful mothers treasure God's promise. Kasi may pangako po ang Diyos. Mary trusted God's plan. Ang plano po kasi ng Lord, ng God the Father, magiging Blessed Mary kasi nga siya yung instrumento, siya yung gagamitin para ipanganak yung tagapagligtas ng buong mundo. Amen. Tayo po, bawat isa sa atin may kanya-kanyang pangako ang Diyos, may kanya-kanyang pagkatawag, may kanya-kanyang purpose ang buhay ng bawat isa sa atin. At kapag tayo po'y nagiging tapat na anak ng Diyos, lalo na yung mga kababaihan, lalo na yung mga mother, when we treasure God's promise and plan for our lives, everything else will follow and everything will go into places. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. And number 3 na lesson sa buhay po ni Mary, faithful women remain strong through suffering. Ano po yung suffering na pinagdaanan ni Mary? Nung malaki na po si Jesus at nung ipapako na po siya sa krus. Kung napanood po natin yung The Passion of the Cross, nakita po natin yung hirap at hinagpis ni Mary habang nakikita niyang yung anak niya ay pinaparusahan, hinahampas. Ano po kaya ang pakiramdam ng isang ina na sa harapan mo, nakikita mo na yung anak mo ay sinasaktan? Gaano po kasakit sa isang ina, makita mong harap-harapan yung anak mo ay sinasaktan. Sobrang sakit po yun. But Mary remained strong habang nakikita niya po na yung kanyang anak ay nahihirapan. Nanatili po siya at alam niya ang plano ng Diyos. Alam niyang may gagawin ang Diyos. At alam niya, yung pagkamatay ng kanyang anak ay siyang ikaliligtas ng buong sanlibutan. So she remained strong, she remained faithful during those time. Amen? Now, application po sa buhay ng ating mga nanay sa umagang ito. Motherhood is not easy. Sabi nga natin kanina sa intro, di ba? Hindi po biro. Hindi po madali yung mga anak na lamang. So, yung mag-labor, yun po yung pinakamahirap. Hindi mo alam kung anong masakit sa'yo eh. Sa likod ba? Sa gilid? Hindi mo alam kung anong posisyon, kung anong gagawin mo, hindi mo may paliwanag yung nararamdaman mo. Sa labor pa lang po yun. Ha? And imagine mo yung 9 months, sisimula sa paglilihi. May mga mahirap maglihi po dito, na grabe po yung talagang sakit at hirap. Hanggang sa panganganak. Mas mahirap po yung magpalaki. Yung mag-sustain sa kanila. At yung maghubog sa kanila, yun po yung mahirap. But wala pong mahirap dahil Diyos nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng mga nan. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. There are seasons of sacrifices, there are seasons of heartbreak, there are seasons of discipline, there are seasons of tears sa mga magulang. Alam niyo po what breaks a mother's heart or a parent's heart ay yung hindi mo nakikita sa anak mo yung gusto mong makita. Amen. Siyempre, lahat ng mga magulang, lahat ng nanay, gusto mo yung anak mo maging mabait, lumaki na masunurin, magalang, lumaki na may magandang kinabukasan. Pero paano kung the otherwise ang nangyayari? Yun po yung masakit, yun po yung mahirap
sa isang nanay, sa isang magulang. At masakit po sa isang ina, isang magulang kapag yung anak mo mismo ang nagdudulot sa iyo ng mga pain. Ang anak ang nagkokos para tumulo ang luha. Ayan po yung mga bagay, mga pangyayari na para masabi natin na hindi po madali maging isang ina. Lagi ko pong sinasabi, binibilang ko, 10 years old na po si Precious, no? Mag-11. So, 10 years na pala akong nanay. Pero compared po sa experience ng karamihan dito, marami pa po akong kakaining bigas. Wala pa po yung pinagdaanan ko compared sa pinagdaanan ng mga karamihan na mga mahaba na yung journey. At masasabi ko na bilang nagsisimula pa lang, bilang konti pa lang yung kaalaman sa pagiging ina at pagiging magulang kumpara sa mga marami. Sabi ko, ganito pala kahirap. Di mas lalong mahirap yung mga napagdaanan na ng mga nakalayo-layo na. Hindi po talaga biro ang pagiging isang ina, pagiging isang magulang. That's why it is a divine calling. Pagkatawag po yan ng Diyos. But despite na hindi po madali, i-treasure po natin dahil calling nga po yun ng Lord. It is also an honor and it is also a privilege being called to become a mother. Amen. Now, ang pagpapaalala po sa atin ng mga nanay, bagamat mahirap at hindi madali, manatili po tayo sa Lord because God gives strength to faithful mothers. In Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi po niya doon, those who hope in the Lord will renew their strength. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, papalakasin ng Lord at hindi hahayaan ng Lord. Kaya kung ano man yung mga kabigatan ng mga nanay natin sa umagang ito, lay it all down to the Lord and God will sustain you and God will strengthen you. Amen. Palakpakan po muli natin ang Lord. Pang-apat po na faithful woman na nabanggit sa Biblia is the Proverbs 31 woman. Wala pong specific na woman na pinangalanan dito, but Proverbs chapter 31 is a chapter na nagsasabi ng kung ano ang katangian ng isang worthy of praise na kababaihan. And Proverbs chapter 31 woman is a faithful woman in everyday life. Basahin po natin starting verse 25 to 28. Proverbs chapter 31. Actually, starting verse 10 po hanggang 31, ito po ang pamagat po niya, the wife of a noble character. Ang isang asawang babae, ang isang babae na may noble character. And in verses 25 to 28, simulan po natin sa 25, sabi po dito, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. 26, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. 27, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. And verse 28, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Amen. Ang Proverbs 31, chapter 31 verses 25-28 shows a characteristic of a woman who is hardworking, wise, compassionate, God-fearing, and caring for family. Ang panambahan pong ito sa umagang ito ay punong-puno po ng mga nanay who are hardworking, who are wise, who are compassionate, who are God-fearing, and who are caring for family. Palakpakan nga po natin yung mga nanay sa ating kalagitnaan. A woman of a noble character. Alam po nyo po, yung faithfulness, it is not always seen on stage. Hindi po sasabihin na, hindi naman sikat yung nanay ko, hindi naman siya successful, kaya hindi ko siya matatawag na faithful. No. Faithfulness
can be seen even in small things. Like ano po? Cooking meals. Yan, trabaho po talaga ng mga nanay yan. Madaling araw babangon, pagluluto, yung mga anak, yung asawa, yung buong pamilya. What else? Faithfulness can be seen by praying for children. Sabi nga ni Pastoro kanina, di ba? Pag nagkasakit ang anak, pag Kristiyanong nanay, magulang, pinakauna talagang gagawin yan, pagpipray yung anak. And after which, hahanap ng anong pwedeng gawin. Painom or dadalhin sa doktor. Faithfulness can also be seen in working hard for the family. Lumaki po ako, no, this is not to discredit my father, but I want to give credit to my mother. I respect my father. Lumaki po kasi kami na ang mother ko ang nagtaguyod. 4 po kaming magkakapatid, bunso po ako. Dumating po yung pagkakataon, time na sabay-sabay sa pag-aaral sa college. Yung 3 panganay, college po silang lahat, 3. Doon ko po nakita yung everyday I see my mother as hardworking po talaga siya. Isa po siyang public school teacher. At siya, sabi ko nga, siya po yung nagtaguyod sa pamilya. Siya po yung nagtrabaho para sa pamilya. At nakikita ko po yung effort na binibigay niya. During that time, mababa pa po ang sahod ng teacher. Siguro nasa 10,000 to 13,000. Mga ganon yung sahod ni mama. 4 po kaming binubuhay niya. 4 kaming magkakapatid. At yun nga, dahil hindi sumasapat, marami siyang mga extra. Nagtitinda-tinda ng mga ibon, Natasha, mga ganon. Mga kung ano-ano, personal collection. Tapos mahilig po kasi siyang magtanim. Pag dumarating yan from school, magbibihis lang yan, dediretso po yan sa tabing. Medyo malapit po kami sa ilog. Lumaki po ako sa La Union, sa probinsya. Dediretso po siya sa taniman niya. Nagtatanim siya ng mga kangkong, kamote, sa mga talbos-talbos at mga gulay-gulay. At hindi naman siya naglalako, ibabagsak lang niya sa palengke. So, ganon yung mga means niya para makasurvive, makadagdag sa pamilya, sa pang-araw-araw. Pero dumating po yung punto sa buhay niya, nakita ko kung gaano siya kahirap, yung hindi na niya alam kung paano i-ahon o paano itatawid ang pamilya, lalo na may 3 kolehiyo na sabay-sabay. Hindi ko po makakalimutan yung linya niya. Ilocano po kasi. May mga Ilocano ba dito? Wala. Ayan. Sabi niya, naiutang ko amin nga dot ko. Naiutang na daw niya lahat ng balahibo niya para lamang masustain, para lamang ma-survive yung pamilya. At talagang hindi ko po makakalimutan yung mga sakripisyo na yon. And for the glory of God, God is faithful. 3 kolehiyo ng time na yon, sabay-sabay sila. Pero salamat sa Lord, nakatapos naman po kaming 4. Lahat. Palakpakan po natin ang Lord. Hindi dahil magaling si Mama, although nandun po yung sakripisyo niya, yung lahat gagawin. Iutang nga daw niya lahat ng balahibo niya, di po ba? Hindi ko po makakalimutan talaga yung linya niyang yun. Mapagtapos lamang yung kanyang mga anak. But one thing is for sure, God is faithful. Pag nakita niya po yung pagsasakripisyo ng bawat nanay, bawat magulang, hindi naman po tayo hahayaan ng Lord. Hindi naman po niya tayo iiwan. Amen. What else? Where else can we see the faithfulness of a mother sa mga simpleng bagay? In staying strong during difficult times. Kanina nga po, sabi ko, di ba, may mga pagsubok po kasi talagang dumarating. And there are difficulties in the family. Hindi rin po kami excuse ni Brother Joel, no? Marami rin po kaming pinagdadaan ng pagsubok sa pamilya. At hindi po laging madali ang maging isang ina o maging isang magulang. Kamakailan lang po ay dahil sila precious mga anak ko ay nandun nga po kay Brother Joel, nandun sila sa probinsya, nakabakasyon. So, pag magsusumbong si Brother Joel, itong anak mo, itong anak mo, ito na naman. Anak ko lang ba yan? Amen. But, one thing we realized,
hindi po kasi talaga perfect. Hindi yung gusto mong makita na character nila, ayun yung makikita mo. Lagi ko rin pong naririnig kay Nanay Yoli, no, pag may mga ilan kang anak, ilan din ang ugali niyan, iba-iba din. Magkakaiba po ang mga katangian nila. At hindi nga lahat ng gusto mo na ito yung makita mo, ay hindi po sa lahat ng pagkakataon yung nakikita mo sa kanila. Pero bilang isang ina, bilang isang magulang, it is our responsibility. Hindi man natin sila kayang baguhin, ang kaya nating gawin ay ipanalangin sila at ang Diyos po ang bahala sa kanila. Amen. Kagabi po ay nagbabrowse ako, may lumabas sa feed ko, yung post ng isang Christian mother. Tulog pa yung kanyang anak na maliit. Nililay hands niya at na-anoint niya. Sabi niya, this is what I do every day. Bago pa siya gumising at bago pa siya diktahan ng mundo, na-i-declare ko na i-dictate ko na ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Amen. At nagpaalala sa akin, although lagi naman po namin napag-uusapan yun ni Brother Joel, na kung di na natin kayang disiplinahin, prayer lang talaga ang makakano nun. Sabi ko, ikaw naman ang kasama nila sa ngayon, lihans mo sila lagi. Although kasama mo naman ako sa prayer, pinapanala natin, pero sabi ko, nakakalimutan natin minsan eh. But napakahalaga po yung ng isang nanay, ng isang magulang, pinapanalangin diligently yung kanyang mga anak dahil malaki po ang nagagawa ng panalangin. There are things we cannot control, there are things that we cannot do. May mga bagay talaga na beyond our capacity to do. Pero tanging ang Diyos lamang ang kayang humawak at magbago sa buhay ng ating mga anak. Kaya ang kaya nating gawin ay ipanalangin po sila. Amen? Mahalaga po, paalala po sa atin sa umagang ito, sa mga nanay, at sa lahat na rin, kahit sa mga tatay bilang mga magulang, it is our duty and responsibility to pray for our children. So, yun po, mag-usal tayo ng panalangin para sa ating mga anak, para ang Diyos po nakabanday sa kanila. Bago pa man umatake ang kaaway, bago pa gumawa ang kaaway ng kung anumang bagay sa buhay ng mga anak natin, nauna na po nating napakoveran ang ating mga anak ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Nauna na po nating naideklara ang mga pagpapala, magaganda at mabubuting bagay sa kanilang buhay bago pa man po tayo unahan ng kaaway. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now, ano pong mensahe? The very main message of today's teaching. The world celebrates beauty. Pag ang mundo po kasi ang humusgang, titignan talaga, ay ang panlabas na kaanyuan. Ang mga nakikita, success. Para makomment ang isang babae, kailangan successful po muna siya, o maganda muna siya, o popular muna siya. Pero kapag hindi siya maganda, hindi siya popular, or hindi siya successful, parang nai-ignore nila. Yun po yung standard ng mundo. But God honors faithfulness, obedience, prayerfulness, and perseverance ng isang babae. Amen. In our conclusion, sabi po dyan, next slide po. Behind many successful people is a praying, faithful mother. Karamihan po sa mga sikat at sa mga successful na mga tao, dahil po iyan sa meron silang ina o meron silang magulang na faithful na nananalangin para sa kanila. Amen. To name some few, tignan po natin si Abraham Lincoln. Sino po si Abraham Lincoln? Isa po siya sa mga one of the best presidents of United States. At siya po ay lumaki sa pamilyang mahirap. Pero dahil meron po siyang godly mother na nagturo sa kanya ng tamang values, ng tamang pagpapalaki at ng nanay na nananalangin para sa kanya, si Abraham Lincoln nakapagtapos po ng pag-aaral, naging abogado at naging president ng United States. Marami po siyang mga accomplishment, pero ano po ang sabi ni Abraham Lincoln? Sabi po niya dyan, all that I am or hope to be, I owe to my angel mother. Lahat ng narating ko o ano pa man na naisin ko, dahil po yun sa aking nanay
Yan po ang strong na pahayag ni Abraham Lincoln. Though his family was poor, his mother taught him about honesty, character, and faith in God. The values planted by his mother helped shape him into one of the most respected presidents in the history. So ang lesson po dyan, a mother's influence can shape the destiny of a nation. Yung influence ng nanay ni Abraham Lincoln sa kanya, naging president po siya at ang history ng Civil War, inabolish niya po ang slavery na siyang naging dahilan din ng kanyang pagkamatay. Inassassinate siya dahil yung mga against doon sa kanyang ginawa, yun po yung pumatay sa kanya. Pero mabuti po yung kanyang ginawa. And that is because merong mabuting nanay na humubog sa kanya. Amen. Pangalawa po na example, John Wesley. Kilala po natin si John Wesley. Ang kanyang nanay po ay si Susanna Wesley. Binasa ko po yung background nila. Si Susanna, si nanay ni John Wesley, ay the founder of Methodist Church. Methodist sila. At meron siyang 19. Ang dami ng anak niya, no? Meron po siyang 19 na anak. Pero may naibasa pa kong isa na 10 lang daw po ang nabuhay out of those 19. 10 is still 10. Napakarami pa rin po yun. 3 anak ko nga lamang po ay madali. Ano pa po kaya yung 19 at 10 daw ang nabuhay doon? Siguro yung iba hanggang maliit lang, hindi na nakalaki, or yung iba pagkapanganak, namatay na. Pero you know what? Susanna Wesley, though ganun kadami yung kanyang anak, she always takes time every day to pray for them one by one. Sa dami ng anak niyang yon, hindi niya nakakaligta ang ipanalangin sila araw-araw. Nagdideklara ng mga pagpapala ng Diyos, pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak. At hindi rin po niya nakakaligta ang magkaroon ng sariling quiet time niya. Sipin niyo po, they grew in a poor family, 19 ang anak eh. At maliit lang ang bahay, pero hindi po naging hadlang para hindi siya makapanalangin. Ang ginagawa daw po niya, pag nagka-quiet time siya, yung apron niya, yung palda, itataklob niya sa kanyang ulo. Gugulo yung mga bata dyan, pero kapag nakita ng mga anak niya na nakataklob siya, alam ng mga anak niya na nagpe-pray na si nanay. Kaya hindi na nila ito guguluhin. Ganon po yung naging buhay niya. Hanggang sa lumaki, napalaki niya si John Wesley at iba pang mga kapatid ni John Wesley. Si John Wesley led a great revival that transformed thousands of lives. Dahil sa isang nanay na mapanalanginin, dahil sa isang godly nanay na nagbago ng isang buhay, ang buhay na ito, thousands of lives ang nabago. Amen. Pangatlo po and last example, si Timothy. Kilala natin si Timothy? Dito ba si Timothy? Si Timothy in the Bible, siya po ang anak-anakan ni Paul. Little pastor ni Paul. Siya yung mini-mentor ni Apostol Pablo. So, Timothy became a strong young pastor and spiritual leader because of the godly influence of his mother and grandmother. Kung titignan po natin nung in-address po siya ni Pablo, in 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi po ni Pablo doon, sige, buksan po natin. Ito, sabi niya, Paul reminded Timothy about the sincere faith first seen in his grandmother, Loy po ba ito? Lois. And his mother, Eunice. In-address po kasi ni Pablo si Timothy as a faithful one. Nakita ni Pablo yung pagiging faithful ni Timothy. Pero credit ni Paul na dahil merong pananampalataya na naipasa sa kanya ng kanyang ina na si Eunice at ng kanyang lola na si Lois. So, nagkaroon po ng impact yung pananampalataya ng nanay na ipasa sa anak at naipasa sa apo from generation to generation. Amen. And what is God saying to us today, especially sa mga nanay? Your faith and your faithfulness matters. Nananawagan ang Diyos ng bawat nanay, bawat magulang manatiling tapat. Sa gitna man ng pagsubok, sa gitna man ng bagyo, tapat
naman ang Diyos. So mothers, don't give up. Keep praying, keep serving, keep trusting God. Stay faithful, for God is faithful. Amen. Sa magang ito, sige po, palakpakan natin ang Diyos at palakpakan natin ang mga magulang. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 15, rejoice for those who rejoice and mourn for those who mourn. Every time we celebrate Mother's Day, marami po ang natutuwa kasi Mother's Day nga po. Pero hindi po lahat ay masaya kasi meron po kasi talagang pagkakataon na yung Mother's Day ay nagpapaalala sa kanila ng kalungkutan, lalo na kapag yung ina ay pumanaw na or the mother just recently kakamatay lang. Sa-celebrate ng Mother's Day, malungkot. Meron din pong during Mother's Day ay ang kalagayan ng isang ina ay may problema sa anak, may hindi pagkakaunawaan, may mga sugat, may mga pain. At Mother's Day pa naman, ganito yung nararamdaman ko. Meron ding Mother's Day na hoping to be mother pero hindi magiging mother dahil hindi nagkakaroon ng anak. Marami pong mga ibang scenario na kung saan malungkot ang pagdiriwang ng mothers. And sabi ng Bible, we weep for those who weep. But the good news is, ano man ang kalagayan mo ngayon, kung ikaw man ay ina na nandoon sa ganong sitwasyon, the good news is, God is faithful and God wants to strengthen you. God wants to comfort you. God wants to show His love for you. Pero karamihan po, every Mother's Day, we rejoice. Kasi it is a celebration of love, gift. Isa pong privilege yung pagiging nanay, di ba ba? And we are being honored sa lahat ng mga sacrifices na ginagawa natin para sa mga anak, para sa pamilya. And today, we will honor our mothers, faithful women of God. Tumayo po tayong lahat at umawit po tayo ng isang pagsambang awit. At ito po ay para sa mga nanay. Damhin natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin, anumang season, anumang pinagdadaanan natin, God remains faithful to us. Sige po, taas po natin yung ating mga kamay at tayo po'y sumamba sa ating Diyos. Let's enjoy His presence and let God minister to us through this song. Sing to you, Lord. Thank you, Lord. I hear